Ginoo, salamat nga nining gabi una imuming ubanan sa discussion sa lesson ni ining tibok nga semana o nga among masabtan kini unya labaw sa tanan among makinabuhian ang kamaturan nga among nabatnan. Salamat kayo nga ang imong Holy Spirit magbuhat kanamo ni Pastor Rani sa discussion o sa tanan nga makaigsunan, mga kigalaan kapag laom nagsunod sa programa. Ikaw magpanalangin namo kay amo ning pangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Og nining gabi una kauban nato ang atong kauban nga magbubuhat gikan sa Zamboanga Peninsula Mission, si Pastor Rani Dibira, ang ato nga EMR coordinator, sa Gospel Outreach coordinator og sa Jesus for Asia. Og salamat kayo ta nga iyatang gitagaan og panahon ning gabi una. Kaya doon na kita programa din sa Union, sa Tibok yun, sa Southwestern Philippine Union Conference sa atong Adventist-Muslim Relation. O siya o usa siya sa atong mga instructor nga nagtudlo sa mga importante kaayo nga pagbuhat sa ministry alang sa atong Adventist-Muslim Relation. Pastor Rani, good evening and happy Sabbath. Mayong gabi sa tanan nga nagpaminaw. My pleasure nga mabitaran dire sa inyong programa. O salamat kayo, happy Sabbath sa tanan nga nag-tune in ini nga programa. O hinaot karong gabi kami na doon ay atong makatunan samtang among i-discuss kaninyo ang atong leksyon. Total mga igsoon, nagtuko naman mo sa inyong leksyon, atong kwaon lang dire ang mga punto nga importante nga atong i-kasulti, pasantop unya, paggabot na ugma sa atong mga Sabbath School lessons. So, akong panghinaot, uban sa tabang sa Ginoo, ato ning dayungan, ato ning tunan, aron nga atong masabtan pag-ayo ang atong leksyon. Yeah, labi na karon sa crisis sa Middle East. Oh, yes. Na ang tibok kalibutan na apektuhan. Dako nga balita, no? Oh. However, bisa pag unsa ka sa kalibutan, kabalo naman ta, so our studies of prophecy, nga these things are going to happen. Hinaut lang nakapangandamang tanan, kay times are coming, no? These times are coming. And usa ni sa mga ilhanan sa pagbalik ni Kristo. So, kanang kagulihan sa kalibutan, bahala na ang kagulihan sa kalibutan, importante ang atong pagtuo, hugot niya sa Ginoo. Yeah, that is the most important thing. Bahalag ginaon sa magigsunan. Ubanan ta sa atong Ginoo, niya magligon ta sa atong paglagad para nga dili ta masaag. Niya labaw sa tanan maandam ta sa pagbalik niya. Tungod ana, ang atong leksyon karon tukma kayo. To know God. Pag-ila sa Ginoo. Diba? Importante kayo. So, atong basahon ang atong key text, then atong ang iyon si Pastor Rani nga muhatag siya insight o reflection ining atong text. Kung basahon makigsunan na sa John chapter 17 verse 3. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Kining giingon nga verse dere. This is life eternal. Nagpasabot kung imong mailhat ang Ginoo, daw sa naangko na nimo ang kinabuhing dayon. Kay mailamang ganimo, magkalalo man ito discussion, no? Unsabot pasabot nga nailhan nimong Ginoo. How do you know God? You know, Pastor, when you meet somebody, kailangan ko ng tawhana. What is your basis? Yes. Ang basis nimo is kanato ka na, wala kayo nakaila tungod lang sa ngalan, but kabalo ka ang nature kaning tawhana, nga unsa manggaling ang sitwasyon, you know exactly unsang decision yang himuon. So sa to pamura og naka-establish ka og alawm o suod nga relasyon ning tawhana. Correct, precisely. Kapag ingon nimo nga moingon ka nga nakaila ko ning tawhana, kanang lalom ang imuhang pagila sa iya nga ang iyang pagkatao, ang iyang kinaiya, di man siguro yun hingpit nga imong mahibalaan siya, pero imong nahibalaan nga kini siya in general information or even much deeper pag yun, nakailag yun ka ni, o pag ingon nimo nga maoni siya, bisan pa siguro ang tagtungod mo confirm nga, yes, mauna ako. Kasi precisely, Pastor, kini manggod, kaila ko na siya, so bisag remote ka mo, layo mo sa usa-usa, unya, siyempre dami ang mga marites, di ba? Ang marites, mga igsoon. Unya,
dauton lugar, kini si pastor mo ni gihimo niya. And ikaw nga nakaila ka niya, I don't think so. Yeah. Kay kaila ko ito, Hana, I know that person will stand. And knowing this God, sa atong lesson, and knowing this God, makakaplag ka og eternal life. True. Ha? Very And this true. is life eternal. So, simply knowing this God, makakaplag ka og eternal life. Kinabuhing dayon. Yeah. In our situation today, Yes. nga naman doon na bagi Ginoo, nga nagatamod nato, galantaw nato, gawa siya naluoy mo niya sa kahimtang. But if you know God, you know that His righteousness will always prevail. Diba? Kaya He is always in control. Mo na yung pagkailan mo sa Ginoo, kay bahala magkagulay ang kalibutan, dinhira ko ko sa Ginoo, kay kabalo ko, kining Ginoo, naghigugman ako, nagpalanggan ako, o di kanya, basa-basa pasagdan. So buti pa sabot nga, kini nga Ginoo nga imong nailahan, maghatag nimo og kinabuhi nga eternal life, bisag unsa nga sitwasyon sa imong kinabuhi, iya kang ubanan. Mataas man or maubos man ang imong sitwasyon. Let's just say na in good times or in bad times, this God, no, nga imong gisaligan, kay may relationship pa kasaya ka, lalom ang imong pagkailan niya. So whatever happens, nahala ka sa Ginoo, you trust Him, so doon na kay kasiguruhan, doon na kay sense of security. Kay kabalo ka, kining akong gialagaran, kini siya gamhanan, o He is in control of the world. So giingon diri no nga and this is life Eternal. eternal life that they may know you nga makailan nimo sila The only true God. the only true God and Jesus Christ. Christ whom you have sent. Okay. Kanang Jesus Christ being sent. So, there is a problem. Kanang equation bitaw, how do you equate? Ano ipadala pa ba niya? If God is powerful, God, if God is powerful, He can simply say, okay, Pastor Salarda, your sins are forgiven you. He can Okay. do that. Yes. Kay gamanan man siya. He can tell me, Pastor Rani, you're forgiven of your sins. We'll take you to heaven. That's easy for Him. But nga nung ipadala pa man niya? I think this will be the heart of the study tonight. Nga nung ipadala pa magin niya? So that is something for us to Yes. consider magigsunan. Kano man yung ipadala man yun niya. Ano? Kaya iya magipadala ni niya diri atong makita the only true God and Jesus Christ. So duha ka og imong tanaw na duha ka persona duha ka na. persona. Pero iyang gipadala si Jesus on his behalf. Yes. As a representative? And himself. And himself and on his behalf. So, diha na ito makita unsa pod ang nature sa ato nga Ginoo. Namang ko yung verse sa Colossians that God was in Christ reconciling the world. Yes, that's a big point, mga kaigsunan. Then, ato ning matanaw dayon, sa ato nga lesson karon, the clearer picture about God. Yes. Kay distorted ang Yes. idea sa kalibutan. So, how do we look at God in a clearer sight sa atong nga pagtanaw sa iya? In the first place, God's character, God's personality is known before sin. Okay. Ang problem, there was this being named Lucifer nga nag-distort sa tanan, who decided nga iyang butang duda sa hunang-huna ni Adan ug ni Eva. Para mura ba og klaro na kayo kung saan Diyos alang nila, pero ni ay may isa ka biing nga tinuod ba ng inyong Ginoo na murag comment siguro. So ga-inject siya o yes. usa ka bad picture about God. Ga-insinuate siya. Ga-insinuate siya. O niya, we know from the scripture nga 1/3 of the angels of heaven, ihagyong ihagyod nga nakuha. And you know, Pastor, I was analyzing kining iyang temptation. This was very heavy bombardment. You can find that in Genesis chapter 3. Yes. Ito lang temptation proper. Look ha, tanawang ang giingon niya diri. Number 1, it was good for food. Yes. Kisa may dili ganang mukhaon og lami nga pagkaon. All of us wants to eat delicious food. So, isa ka, usana, indisputable, dili malalis. Number 2,
it was pleasant to the eyes. Kasi hindi ganun bagong gadget, bagong laptop, bagong sakyanan, dahil pa kayo bagong sakyanan, bagong balay, kasi hindi ganun na. Diba? We all love to own beautiful things. Yes. So pleasant to the eyes. Ang third, it is desirable to make one wise. Imagine, kasi hindi ganun mahimong bright. And murag na po kinumduman nga, and you will become like God? Yeah. Ha? Imagine. Makaangko kang gahom. Mabito na karon kadaghan ang pangita, gahom-gahom. Gusto sila o makaangko ng extra ng gahom. You see, this was heavy bombardment. Grabe ang temptation sa kaaway kang Eva nga she had to give in. Ako, Pastor, honestly, analyzing this, knowing those indisputable facts, na hindi malalis, I don't think I can withstand. Si Eva and si Adan, their only defense was a 5-letter word called faith. Sali na yun sa Ginoo nga imo na ilan. O na yun. So og imo ning tanahon, o ato ning tanahon mga kapaglaom, kini nga tentasyon, bugat ni siya nga tentasyon. Very heavy. Tamis kay ni siya nga tentasyon nga dili ka makabalibad. So imagine ang akong gitagaan diha og kanang dako kay gibugaton pasurani kay daghanon to siya. Kana bitong mahimo ka nga sama sa Ginoo. Oo. Imagine kanang mahimo ka sama sa Ginoo. Dako na kinang elevation sa imong pagkatao. Makaangko kang gamay nga gahom gani. Oo. Habugiro na kay ka. How much more nga mo anak ka sa level. So now of course this Satan, this Lucifer, mo man siya ang nagtintal ni Adan o ni Eva. Successful siya dito sa pag-deceive sa mga manulunda dito. Now nag-create ni siya og dako kayo nga picture nga ang Ginoo dili nato mailhan pagayo. Yeah. Pero kung natong tanawon diri sa itong lesson, makita nato ang divine nature sa Ginoo. Correct. Og makita nato nga ang pagkamaayo sa Ginoo alang sa alang kanatong tanan. Kay imagine iya kung ipadala ang iyang anak. Pastor, na I came across a mura bang controversial kayo ng punto. No? So, and somebody put this up in the open and nakakalot kong ulo. Kaya you see, di ba ang tree of knowledge of good and evil Yes. was the only source nga nung nakasala si Adan sa Eva. And God must have known that kaya omniscient man siya. Yes. Di ba? So kabalo siya nga Adam and Eve matempted tungod atong kahoy. Why did God put it there? In the first place. Kaya kung wala unta na, wala sila kasala. Langit ang tanan. You know? And that caused a study nga, I had to find answers of this. And look ha, sa atong lesson, gayon dito. Yes. If it is Satan's constant study to keep the minds of men occupied with those things which will prevent them from obtaining the knowledge of God. Bisa pag dili accurate imong knowledge of God, basta kay ma-distort lang, okay na siya. Okay. So here, kanang back to the tree of life, tree of knowledge of good and evil, mao may source, how come gibutangan sa Ginoo nga unta kung wala unta nakasala. And this is where we have to understand the great controversy. Diba? Nga na ay yawa, nga gusto niya i-distort ng huna-una sa tao, and God had to put that there. And I think, you know, I came across mga words ni mga sulat ni Mrs. White. She said, which is written in Patriarchs and Prophets, no? Wait, let me look at that. Let me read. Continue sa pastor while I find that. So here, atong makitan nga si Satanas yang gitinted ba ang karakter sa atong Ginoo. O niya daghan man ang iya hapon nga mga manulunda nga nadala. So karon successful pud siya sa iyang pagtintal sa atong unang maginikanan. Now kita tanan nahimo na nga fully nature. Nahimo na tang nahulog sa pagpakasala. So karon dili kaayo na nato makita ang kanang kinaiya nga maayo sa Ginoo sa toa kay ang lies na mahitungod sa karakter sa Ginoo mo na nagpasulabi. Here's a quotation found in Patriarchs and Prophets, page 53. Ingo dito, the tree of knowledge had been made a test of their obedience Yes. and their love to God.
kining test, but God knew they will fail. You see? So, the big question again, the issue nga, nung ibutakan pa man. Now, if she goes further, Mrs. White goes further, Satan was not to follow them with continual temptations. He could have access to them only at the forbidden tree. So, therefore, di ay, katong di ang tree, nagibutang sa Ginoo, the prohibited tree of knowledge of good and evil, ingon sa Ginoo, ayaw mo duol kay peligro. So therefore, kung di ka mo duol, you're safe. Yes. That was also for God's for the protection of the first couple. Kaya kung di ka mo duol, di ka makasala. Karon kay duol mang yun. So Satan was there, maura yung access niya, which means God is in control. Diya nakatama na. Ayaw sul-sulan ng couple. So, sa imong gibasa ganina, it is a test. It was a test, but God knew they will fail. Yes. So, it is a test of loyalty ngadto sa Ginoo nga naghimo sa ilaha. Yeah, but God had to show to the world. God had to show to the angels that He is fair. And this is how we are created in the image of God as a premoral agent. Nga doon na tayo will to decide of ourselves to choose what is right and we have the freedom of choice. Freedom of which choice. Which is a powerful gihatag sa ato privilege. Kaya you can choose whether you want to go this way or that way. So ato ko makita din pasurani nga dinhin makita nato ang true nature sa Ginoo. Kay even sa diha nga nakasala na mga tao, his nature nga merciful, kind, loving, atong nakita diha by sending his own begotten Son. Yeah. So God knew, mo na nga may mga verses sa Bible, that Jesus was slain from the foundation of the world. Because God foresaw, makasala ang tao, so long before sa makasala, there was already a provision. May gihatan ng Ginoo, He will be sending His Son. No? Na even before nakasala sila. Now, ato nakita po diri Pasurani nga ato nakita naman ang nature din ni Jesus as a Ginoo, no? And even Jesus ato nakita rin nga God is kind, loving. Then He even sent Himself in the person of Jesus. He sent Himself through Jesus Christ. So ato makita po diri nga si Jesus is the begotten Son of God, nga mianhi dinhi alang sa pagluwas sa tuan. This is the greatest gift of God to humanity, giving His only begotten Son, His greatest love for His chosen, we'll for go back His to that lost souls. later. Na ay term gigamit din sa itong lesson, altruistic love. Altruistic love, mga igsoon, means nga wala ka nang hunahunang sa imong kagalingon. You're thinking of the other person better than yourself. So altruistic love, gigugman mo siya, normally naman God, kita nga mga, Christians, no? Ang atong prayer is always selfish. Para sa ato lang tanan, that is the nature of man. We are selfish. We are self-centered. We are egoistic. Pero this God, kining hisgutan nato is altruistic. Ang iyang unang-una alang kanimo, dili alang kaniya. Ipadayag niya sa imo ang iyang gugma because He wants to save you. Now, the equation. Look at this equation. Nga nung ipadala pa si Jesus, nga ipadala niya. Nga nung ipadala pa si Jesus, ka pwede ba niya i-pronounce? Imagine, ang kalibutan, by His words lang, no? Ex nihilo. Isulti na niya, nahitabo itanan. So, it was easy. Okay, pasasalada, you're saved. Okay na imo sala, na forgiven na. He could have done that. Pero because this God is just. Diba? Romans 6:23, the wages of sin is death. But then, it does not end there. The gift of God is eternal life. Now, here's the equation. Only God can save men. But only men can die. Eh, tawar ba nakasala? Yes. So whom does God send? He sends a God-man in the person of Jesus Christ. The incarnate divine. Well, the incarnation, He is divine, but He's also human. Alright? Yes. Para ma-bridge ang gap. Kaya di man basta-basta baka diretso nga iluso ka sa Ginoo. Because you have to die. So Diba? nakita na to di karon ang dual nature of Jesus. The dual nature. That is a fully God and He is a fully human being. Yes. So that is what we Divine. call the incarnate God. Nga ang Dios nagpakatao. Unya aron matubos sa atong mga sala, the only sacrifice
nga musibo sa gikinahanglan kay ang gibayulit nila ni Adan og ni Iba nga kasuguan sa Ginoo is a holy Holy law, o sa because holy God is law. holy. Yes, kay holy man Ginoo. So the only sacrifice that would satisfy nga mo equate sa holy law nga satisfy the law. So Because God yes. cannot go against His law. So sa ato pa karon makita nato siya he is a God, he is a just God kay ang iyang balaod nga gihimo Di niya gyud po di og naghimo lang siya og paagi nga matubos ta sa insakto pod nga halad nga mo po'y gikinahanglan. Mo na nga Dugo man yun, oh. ang pangayoon. So that is why katong mga karnero, mga unsa pa tong mga halad kaniadto, That was they the are anti-type. only Anti-type. the anti-type. Kay ang type type. Oh, type. Oh, yeah, ang Anti-type type is siya Jesus. anti-type si Jesus. So si Jesus ay gyud ang mo igo nga makatumbas, makabayad sa sala aron maridimta. Muna giingon sa Book of Romans that Jesus died, the death that was ours, para maangko nato ang iyang pagkamatarong. And he maintained his justice and he maintained his holiness. Yes. Para ang tao, no, legal, legit, nga somebody paid the price for you. Somebody namatay na to satisfy the law so that you and I can gain righteousness through Jesus. So sa to pagkaron kay gipakamatyan ako ni Jesus legally wala na ko'y tulubagon. Wala na bagon. O forgiven ako by faith, by His grace. So now I have now the righteousness of Jesus. Now, so They that's- imputed and imparted That's righteousness. interesting in a matter why may mga anak mata. Would you give up one of your children? I don't think so. Diba? But He is this God nga out of His altruistic love, no? Wa yung una-una yung kaugalingon, gihasa po yung bugtong niyang anak. Can you imagine that import? Can you imagine the heaviness sa iyang kasing-kasing nga i-give up iyang anak? So that Just is to why save man. siyang nakugugma, iya lang yung i-sacrifice. And, Right. I think ato na siyang mabati isad kay kinibitang usay itong mga bata magsakit. Yeah. Kaniya, Yeah. o di ba? Mabala ka ba? Oo, mabala ka. Pero sa nga, ako nalay ko ang Ginoo kay Oo. I remember sa usa na to kay Igsoon sa una ba, may kaubanta nga magbubuhat nga na disgrasya namatay. Then I visited the family. O gigakos ko sa amahan. Ngayon siya, pastor, ako na lang untay namatay. You see that? Kay tigulang na ko ni akong anak, bata pa, and he has still more years nga makaalagad pa si Ginoo. So ako ma-imagine ba nga, pagkasala sa tao, niya, nag-ingon ko ng Ginoo nga kung mukaon mo niya, mamatay mo, so siya na lang ang nagpakamatay. Right. Para nga si Adan... Satisfy, kaya nakasala. Yun. Para nga bariyan niya si iyang kauling dugo, para nga si Adan, mutaas pang iyang nga kinabuhi. Doon na pa'y panahon nga Well, makahinulsul sa sala. Dili mo makita ang holiness of God. Kay we have to know how holy God is. Nga bisan pa ang iyang balaod, di niya supakon. Yes. Di ba? Ginuugod siya. Pwede ba yan supakon? Pero what will the created being say? No? That's Para lumaluma ka o Ginoo, himo-himo ka balaod, tapos ikaw na yung supak. You know? So that's why the law has to be satisfied. Muna, kanindol kayo, is talking about the holiness yes. man. Yes. Our lesson is also talking about the Sabbath. yes. Sabbath na makaroon, di ba? So, Sabbath is holy. ang holiness, atong naisgutan rin, ang usa sa mga karakter sa Ginoo, the center of His character is holiness. Usa po ni siya, no? He is completely void of all complete separated from evil and sin. Kaya ang iyang karakter diri is holy man siya. So, yun niya, sa iya ganing pagkabalaan, di ba, si Moses, Yeah. sa tubangan si Ginoo. Yeah, hubo ba yan? siya ba? Si Isaiah, si Ezekiel, si Daniel. So, in the presence of God, wala gyud, John wala the gyud. Revelator. Wala gyud. Si John Revelator, wala Diba? gyud. When si Jesus diduol kang John the Baptist, ino siya, I am not worthy Yes. to baptize you. Magtangtang siya ang mga... Oy. Now, Pastor Rene, sa may imong ikasuldi ani nga, ang holiness niya, gi-attach man po sa siyang sa Sabbath. Nako, nakanindo. There are two verses
One is Galatians 4:6 and Romans 5:8. It says Abba Father. Yes. Diba? The word Abba is a Aramaic term which means father. Muna sa Middle East, they say Baba, Papa or father. Now, did you notice ang word Abba? Nasa tunga sa the word Sabbath? Yes. Why? Because of Sabbath. Okay. Because the word Sabbath means the Father's rest. So munang attach yun ang Ginoo sa Sabbath. Because His name, the Father, is in the word Sabbath. You see that? You make that connection? Yes. Ay, bago na ako na. Ang Abba sa Sabbath. Yeah. You see? So if God is holy, the Sabbath should be holy. Kay mo ng logic. Kay God is there. Diba? That's why He established the Sabbath. Can you imagine, Adam and Eve, ang first 24 hours nila sa kalibutan, because, di ba, Friday ba? Yes. The first 24 hours nila was not work. They worship. Yes. See, kasi sunod, with the Bible Sabbath. silent, usang orasan sila Sabbath. na naimugso sa Ginoo. Sa Friday. But then the next thing they did was to worship the Lord. You see, so Sabbath. So nag-una ang worship. Then, di ba, the nature of God is holy. Sana siya sa ihang pagpinag-usa sa core nga karakter niya. Then, ang Sabbath po from the creation, iyang gideclare yun na nga halo may Sabbath. Yeah. So sa to pa, God who is holy, unya kining ikapito ka adlaw, iyang gideclare po nga mo ni ang ingon niya nga holy, unya balaanon ninyo ni kay nining adlaw inyong hatag ang iyong panahon sa kuha kay inyo kong worshipon. So kining pag-observe na to dahil sa tibuok nga Sabbath, karon pag sunset ka ganina mo naman na itong pag-observe. So that is the holy hours of the Sabbath hangtod na po sa sundown ugma. So these are holy. Sa to pa, the idea nga kining Sabbath atong ihatag sa Ginoo. So ang ato pong panahon, ato pong igugol nga mahimo pod nga makonsentrate nato, consecrate nato tong because pagalingon. God is there. No, God is there. Let me give you an example. Nakatuma kong Sikihor, no, Pastor. Sa Sikihor, natay medyo dato-dato dito, tubigan nga igsuon. Okay. No? Di na ko mention ngalan. Tapos naano siya 7 ka barko. At that time. At that time. Ngamoy gabiyahe from Sikihor and Dumaguete. Okay. It's a matter of pila ka oras na. Now, one day, may isa ka politician na abot. I will not mention the politician. Nga gihire ang iya nga barko for 500,000 kasi siyempre ang politician, hinangat ang election, dala niya iyang staff, so ilang i-charter na isa ka barko for 500,000 for half a day. Diba? Pero, biyahe lagi Sabado. Sa mga negosyante, wow, 500,000 tunga sa adlaw. But you know what? Ang tubag sa atong isuon, no. Pangita mo laing barko, pangita mo eroplano, walay mo biyahe, kay alas 4 sa hapon, di na mo biyahe ang akong mga barko. So, I joked him. Ako gisyaw-siyawan, brother, kanang, what if nama kay mga barko? Siyaw-siyaw na kung busing, nama kay mga barko. Ining abot sa persecution. Usaw niyo man eh. Diha, Pastor, wala si ukod-ukod. Ay, Pastor, ako dalhon sa dagat, ako ilunutan kay balagat ng bukid. So, you see the mindset. The mindset. So, he doesn't care the 500,000 for half a day. Bisa pag-isa ka politician, pag-isa mo na yung barko. No. So, very tempting, di ba? Very tempting. But this man, he was steadfast. Yeah, he cannot afford to break the Sabbath of the Lord. Cannot. So that is how we can see God's holiness sa iyang nga karakter. Unya sa ihapon nga Holy Sabbath nga iyang gihatag sa tuwa nga ato ang simbahon siya. So His presence is there that makes it more holy. Mo ganing if we only understand kung kaila kita kini Ginoo, mo atong lesson to know God. Kung kaila kita sa iya, no matter sa pangkwarta, no matter what pressure, kay many of our brethren, many of our sa tigagawa, sila siya nga,
Ngano ka mong Adventist? Ngano paabot sa Biyernes? Ay, salamat. Makana, hapit na ang Sabat. Ay, salamat. Tingnan sila nganong all of a sudden, paabot na, hapit na mabot ng Sabat, they release everything, kumana ko trabaho, unya na sa Lunes. They forget all of a sudden, bisa paglahi rush. Yeah. So that was sila hunang-huna. Ngano man sila? Natanong na sa una ba? Natanong sa una. Yeah, ang mga kauban sa trabaho, ngano mo mong Adventist, ingana mo, is because we value the Sabbath. Because it is holy. Yeah. Just like the God that we know, who is also holy. Yeah, so that is God's mandate man good siya. Mandate, right. Yeah, dili na to na siya mausob kay it is a divine decree. No one can alter it. And so on everything the Lord has proclaimed holy, kita po nga mga followers, ato po nang i-observe kay if we admit that God is our creator, so kung unsa ang mandate sa Ginoo, He declares Sabbath is holy. Tithes is holy. Yes, So, that is also holy. So we give that with all our love, with all our respect. Walay pugong-pugong. Na walay pugong-pugong because that belongs is his, not to ours. someone else. We acknowledge the creator of us. So that is how we look at God as our when you look creator. at it frankly, God doesn't need your money. Yeah, of But course. He's looking at your heart. Diba? How do you regard His ownership? Mo man na. Dili man, God doesn't need our money. He is the ruler of the universe. No? Pero He is trying to see our heart on the thanksgiving. How do we value our relationship with God? Paano nato gipangga kini Ginoo nga to na ilhan? So we are created in the image of God. Oh, you Imago call Dei. that in Latin the Imago Dei. Oh, so we are created. So gimo ning tanahon, kita nga mga creator. So ang atong respect sa atong creator, sa ato pa dako gyud. So kung giila nato siya nga ato siyang magbubuhat, then we have to worship him, we have to adore him, and we must always be willing to do whatever the Lord wants us to do. Kining Imago Dei, lalo ba kayo ni? There was one writer, his name is Kierkegaard. He wrote like 7 volumes entitled The Imago Dei. And at the end of the 7 volumes, wag niya na exhaustanan about the so nalunggig kayo. What does it really mean to say you are created in the image of God? No? Sa palagwan sa Ginoo. Do we look like God? I don't think so. Pero may isa ka writer who said, maybe God is sharing part of his part of his power, which is procreation. Yes. Unang panganak ang tao. So if God created, we also procreate to mga anak, pero not with solo-solo, because God is the ultimate power. So that's one idea lang about the image of God. So ato makita din to know God, he is a holy God, He is a creator, He is a God of love. So, ato makita yun din nga, dili yun di basta-basta din nga atong Ginoo nga gilagarat. You know, ang gihatag po sa atong lesson, Oh. may mga terms sila, Adonai, Yahweh, Yireh, you know, Elohim. So these are only descriptions. Di mo matuhog ang tanan because God can only be known by the way He reveals Himself. Yeah. Diba? Uh, Di ba sa ka-research Yeah. ka na pati sa Ginoo? kay God is a mystery. Right. If you will be able to solve His being divine, di sa to palabaw pa kaniya. Yeah. So, Or- ang ato ragyod dito, ragyod niya itong Nag-ingon ipalan. sila, may isa ka right ingon nga, if you fully know God, then God ceases to be God. Kaya nabalaan mo tanan, na-discover mo tanan. And that's impossible. So that is why this discussion that we have, we only know His nature. Right. Mura iyarag yung nature. Only but as He reveals Himself. kanarag yung iyang napahibalo o kinsa siya. Yeah. He is omnipotent, He is all-powerful, He is omniscient. What is omniscient? Omniscient, all-knowing, All-knowing. omnipotent, Omnipotent. and omnipresent. Omnipresent. Where 2 or 3 Oh. are gathered in the midst of them. So yun na niya itong Ginoo. Oh. So, Kunya- again, these are only attributes or characteristics of God, no descriptions of God, but we cannot fully know Him. Yeah. He is the creator Yeah. God. He is the owner of all life.
and He controls everything, and this is the God that we serve. Yeah, precisely. So ingon na niya nga atong Ginoo, and this God nga who lives on heaven above. Nga wa pinakadto na to dito. So, Ni kanaog din ni sa iyo ta You know, nag-incarnate siya. I cannot fully comprehend. Katubi taong pastor, katubi taong 3 Hebrews, nga ingon sila, bow down, if you bow down, tambog mo sa kalayo. Oh yes. Ang tubag din na, oh, our God will save us. Pero bisa pag dili i-save sa among Ginoo, still di gyud muyok mo nimo. Imagine ka, kapag tuo, Dili kapag naman itambog sila, tulo lang itambog, pero nganong upat na galako-lakaw. So og niya nag-ingon ang mga tao is so like the Son of Man. Like the Son of Man. Oh. Son of Man, ha? Son of Hindi Man. Son of God. Oh, dili Son of Man. God. Hindi Nebuchadnezzar. And that is also a strong kanang power or point looking back going back to the New Testament that He is the Son of Man. So kining atong lesson, to know God, how do you really know God? You can only experience Him. Yeah. Diba? You can only build a relationship with Him. So the point is only knowing Him. Right. Not really nga atong Discover Him. diskubrihan na to siya. We cannot. Just only experience with Him. Yeah. Okay, this is the God. So, I think the most important factor there is kanang gi-emphasize sa itong lesson, ang relationship. That He is a God who wants to build relationship with us. yes, incarnate. Incarnate, oh. Naman ang God with us. So, dili siya layo sa to, Yeah, He wants to be with us. Remember sa Old Testament, pag ingon niya, let them make me a sanctuary that I may dwell with them. Yeah. So, niya, hindi siya sa Ginoo na muduol gyud sa iyang katawhan. So, mag-aksyonan, nindot kayo itong discussion. Pero, ang atong Our time, dili time na is mo waran. So, salamat kayo sa inyong panahon. Gihatag, pasurani na kay Well, tapusan. good luck sa inyong discussion, ugma, during the quarterly Sabbath School. This is a very beautiful topic, and I hope your members in the Sabbath School will enjoy discussing this matter, because to know God is deep. Yes. You know, di na to ma-exhaust na, kulang yun ang panahon. But it is good to say nga ang gikinig Ginoo nga bisag layo siya, He wants to come down and have relationship with us. Maka-experience ta siya. And even, uban na to, naka-experience siya gyud sa gresya sa Ginoo, na-experience siya gyud sa mga miracles nga gitubag niya ang atong mga pag-ampo sa bisan unsa nga situation. Correct. So, daghang salamat mga kapaglaom. The Lord will bless you, and may you have a good night rest this evening to prepare us for our worship for the Sabbath tomorrow. Let us bow our heads for prayer. Pastor Rani, can you pray? Let us pray. Father God in heaven, we are so thankful and happy that we have this lesson for us tonight. Salamat o Diyos, kay pinagi sa leksyon, doon ay among nakatunang nga gamay, may tungod kanimo. Yes, Lord. Dili, tinuod, dili na mo madiskubrihan, tanang may tungod nimo. Apan salamat kay ikaw ang usa ka Dios nga buot makigrelasyon ka namo dinhi sa yuta. O ikaw maoy nagasapnay o nagaaga ka namo ngadto sa kaluwasan. Ginoo, panalangini intawa na mo makaigsuunan. Samtang sa mga simba kanimo, sa Espiritu sa kamatuoran, niining balaan nga mga oras sa papoholay. Hinaot, ila kang ma-experiensyahan, Yes. kailang sa kinabuhi, o kami magmalipayon sa paghuna-huna na ikaw ang buhi nga Diyos nga among ginalagaran. We are your people, and you are our God, and we pray for your blessings, your companionship. Above all, we ask that you walk with us on this earth. In Jesus' name, amen. Amen.